Samantala babalik tayo kila Yunhee at Yungyung, habang si Dojun ay nasa loob pa ng portal, at nakikipaglaban sa mga halimaw kasama ang mga hunters. Dahil sa pag-alis ni Dojun ng gabi dahil sa kanyang trabaho, pinagpasyahan ni Yunhee na magluto ng ulam para pag-uwi ng kanyang ama, ito ay makakain ng masarap na pagkain. Nang ito ay naluto na, tinawag niya si Yungyung para ito ay kumain. Tuwang-tuwa naman si Yungyung sa pagkaing niluto ni Yunhee. Sa sobrang excited nito halos napapakawag na lang ang kanyang buntot. Dahil ang niluto ni Yunhee ay braised spicy chicken, hindi na mapigilan ni Yungyung na ito ay kainin. Kaya ito ay napatalon sa kanyang dog bowl, habang naglalaway sa sobrang excited na ito ay kainin. Sobrang sarap nito. Ang pagkaing niluto ni Yunhee ngayon ay sobrang sarap, wika ni Yungyung, habang napapaiyak sa sarap. Habang si Yungyung ay natutuwa sa pagkaing niluto ni Yunhee, si Yunhee naman ay nalulungkot at lubos na nag-aalala sa kanyang ama. Napapatanong na lang ito sa kanyang isipan, habang nakalagay ang kanyang kamay sa baba, kailan kaya babalik si ama? Dahil sa sobrang sarap ng niluto ni Yunhee, biglang napasabi at napatanong si Yungyung kay Yunhee, hindi yata uuwi si Master ngayon. Pwede ko bang kainin ang natitira? Nagalit at nainis naman si Yunhee sa sinabi ni Yungyung, kaya kinuha niya ang pagkaing pilit na kinukuha ni Yungyung at napasabi, hindi. Kumain ka na Yungyung. Napasabi naman si Yungyung, habang inaabot ang mangkok na kinuha ni Yunhee, nagbibiro lang ako. At huwag kang mag-alala. Hindi matatalo si Master, walang sinuman makakatalo, sinasabi ko sa iyo. Napangisi naman si Yunhee at napasabi, talaga ba? Nagpanik naman si Yungyung, at napasabi, tama iyan. Hindi mo ba nakita kung gaano kabaliw, ang ibig kong sabihin, kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Master? Nang ito ay narinig ni Yunhee, gumaan ang kanyang pakiramdam, kaya binigay niya kay Yungyung, ang mangkok na may laman na braised spicy chicken. Hindi naman mapalagay si Yungyung, habang kinukuha niya ang mangkok na binibigay sa kanya ni Yunhee. Sa pagbigay ni Yunhee ng braised spicy chicken kay Yungyung, ito ay napasabi, alam ko. Dahil meron pang natitirang braised spicy chicken, sige lang at kumain ka pa. Napapasayaw naman si Yungyung sa tuwa at napapasabi, talaga ba? Pwede ko tong kainin. Walang bawian. Ngunit bigla silang nagulat at nagpanik, dahil sa malakas na lindol. Napatanong bigla si Yunhee kay Yungyung, habang ito ay kinakabahan, ano iyon? Habang si Yunhee ay nagtataka at napapaisip, si Yungyung naman ay kinabahan, dahil muntik nang malaglag ang braised spicy chicken sa kanyang mga kamay. Ang lindol palang nararamdaman nila Yunhee at Yungyung, ay dahil sa paglitaw ng isang malaking dragon, sa Banbei neighborhood sa Soho District. Dahil doon nag-anunsyo ang balita, na ito ay may hawig kay Masales, ang dragon na lumitaw 3 taon ang nakalipas sa Busan. Nagpatuloy ang mga malalakas na lindol, kaya napapasigaw si Yunhee sa sobrang takot. Habang si Yungyung naman ay nawala ng balanse sa kanyang pinagkakatayuan. Dahil doon nabitawan niya ang mangkok na may laman na braised spicy chicken. Napapahawak na lang si Yunhee ng kanyang ulo, dahil sa malakas na lindol. Habang si Yungyung naman ay napapatulala, dahil sa pagkalaglag ng mangkok sa kanyang mga kamay. Habang ito ay napapaiyak, dahil sa pagkalaglag ng kanyang braised spicy chicken, ito ay napasabi, ang aking braised spicy chicken. Sa sobrang galit ni Yungyung at inis, ito ay napamura at nagbabantang mapapatay niya, kung sino man ang gumawa ng malalakas ng lindol. Ito ay napatakbo palabas sa bintana, at lumipad patungo sa halimaw na gumawa ng mga malalakas na lindol. Nang nakita ni Yunhee na biglang lumabas si Yungyung sa bintana, ito ay napasigaw at napatanong, Yungyung, saan ka pupunta? Dahil sa sobrang inis at galit ni Yungyung, hindi ito napigilan ni Yunhee. Kaya nagmadaling nagsinta si Yunhee ng kanyang sapatos, para masundan si Yungyung, at mapigilan na manggulo. Habang si Yunhee ay nagsisintas ng sapatos, ito ay napatanong sa kanyang isipan, bakit kailangan niyang gumawa ng gulo kapag wala si ama? Ang dragon palang lumabas sa portal ay isa sa mga alagad ni Yungyung, na si Carsil. Si Carsil ay isang batang babaeng dragon, at siya ay ang pang-siyam na dragon, na halos mas malakas kay Masales na may 10 bilang lamang. Wala naman magawa ang mga pulis, dahil sa mga malalakas na lindol na ginagawa ni Carsil.
Biglang napatingin si Carsil sa kanyang kanang direksyon, dahil ito ay nakaramdam ng malakas na presensya, na nanggagaling sa isang bagay na palapit sa kanya. Dahil sa paglabas ni Carsil sa portal, maraming ordinaryong tao ang pumunta para ito ay makita. Kasama ang boss ni Dojun, at ang kanyang senior na si Kwon Hyokso. Bigla namang napatingin si Kwon Hyokso at Kang Choso sa kanilang likuran, dahil sa pagdating ng Magi Guild. Napatanong naman si Kang Choso sa pagdating ng Magi Guild, nandito na sila agad. Napasabi bigla si Han Donghyun habang ito ay naglalakad palapit kay Carsil, kami na ngayon ang magkokontrol ng lugar na ito. Lumapit naman si Junggo sa isang pulis, at napatanong, parehas ba ang rating nito sa Mas Alice? Oo, sa kasalukuyan, wika ng pulis, napansin ni Mira na hindi nakafocus si Carsil sa kanila, at ito ay nakatingin lang sa kanang direksyon niya. Kaya ito ay sinamantala ni Mira, at naghahandang umatake kay Carsil. Ito ay bilib na bilib sa kanyang sarili na halos hindi na iniisip ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya nang nakita ni Han Donghyun na nagsisimula ng umatake si Mira, ito ay napasigaw at napatanong, "Hoy! Ano ang ginagawa mo ngayon?" Napasabi naman si Mira kay Han Donghyun, mas magiging madali para sa atin kung tatamaan ko ang kanyang mga mata habang siya ay nakatulala. Lalo naman nagalit si Han Donghyun, kaya ito ay lalong napasigaw at napatanong kay Mira, paano kung magwala siya, pagkatapos mong gawin yun? May idea ka ba kung ilang tao ang nakatira dito? Gayunpaman hindi ito pinakinggan ni Mira. Kaya lumapit si Kwon Hyokso at pilit na pinapahinto si Mira sa gagawin niyang pag-atake. Dagdag pa ni Kwon Hyokso, habang ito ay kinakabahan sa gagawing pag-atake ni Mira, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kung aatakihin mo ito ngayon maraming tao ang mapapahamak. Napatingin naman bigla si Kwon Hyokso kay Carsil, dahil ito ay naglabas ng bloodlust sa paligid, habang napapatingin pa din sa kanang direksyon. Kinabahan naman lalo sila Kwon Hyokso, dahil sa paglabas ni Carsil ng bloodlust sa paligid. Kaya napatanong si Kwon Hyokso, habang ito ay lumilingon sa direksyon at tinitignan ni Carsil, may kung ano ba doon. Sa pagtingin ni Kwon Hyokso sa direksyon at tinitignan ni Carsil, nakita niya na ito ay isang pulang liwanag lang, kaya ito ay nagtaka. Ang nakitang pulang liwanag pala ni Kwon Hyokso ay si Yungyung, na nagmamadaling atakehin ang gumawa ng mga lindol. Sa paglapit ni Yungyung kay Carsil, ito ay agad nag-transform sa totoong niyang anyo. Nabigla naman si Carsil at hindi inaasahan na may ibang dragon pala, ang nananatili sa mundong ito. Ginamit ni Yungyung ang kanyang dragon fear kay Carsil, kaya hindi nakapalag si Carsil sa sobrang takot niya kay Yungyung. Gayunpaman mas lalong nabigla at nagulat ang mga taong naroon. Habang napapatingin si Kang Choso kila Yungyung, at napapatago sa likod ni Kwon Hyokso sa takot, ito ay biglang napatanong, Hyu Hyokso, parang pamilyar yung pulang dragon na yun. Napasabi naman si Kwon Hyokso sa kanyang boss, habang ito ay natatakot din sa biglang paglabas pa ng isang dragon, "Boss, anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Gayunpaman ito ay napatingin kay Yungyung, at nakita niya ang noo nito na halos kaparehas sa alaga ni Dojun na may numerong 1 sa noo nito. Biglang naalala ni Kwon Hyokso na sinabi ni Dojun, na siya ay na-awakened bilang isang tamer. Napansin ni Yungyung na sobrang daming tao ang nakakakita sa kanya, at baka ito ay makita ni Dojun. Kaya ito ay agad lumapit kay Carsil para ito ay banggain papasok sa portal, kung saan ito nanggaling. Hindi naman inaasahan ni Carsil, na siya ay biglang aatakihin ni Yungyung. Napapasigaw na lang siya sa sakit, gulat naman ang mga taong naroon, at hindi inaasahan na makakagawa sila ng malakas na pressure ng hangin. Ngunit kahit na sobrang lakas ng pressure ng hangin, ito ay binaliwala lang ni Yunhee. Ito ay tumakbo palapit sa portal habang sinisigaw ang pangalan ni Yungyung. Gulat namang tinawag ni Kwon Hyokso ang pangalan ni Yunhee nang nakita niya ito sa biglang pagsulpot. Ginamit ni Yunhee ang kanyang dalawang kamay, para ito ay makagawa ng isang X na depensa, habang papasok sa portal kung nasaan si Yungyung. Dahil sa biglang pagbangga ni Yungyung kay Carsil, ito ay napaupo, habang napapahawak sa kanyang ulo sa sakit, hindi naman agad nakilala ni Carsil si Yungyung, dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, at ang alam niya sa kanyang sarili, na hindi umaalis basta-basta ang Dragon Emperor sa kanyang kuweba.
Kaya sa sobrang inis ni Carsil sa bumangga sa kanya papasok sa portal, ito ay napasabi habang napapahawak sa kanyang ulo. Sinong siraulo ang naglakas ng loob na salakayin ako? Ako, wika ni Yungyung, gulat na gulat naman si Carsil sa boses na kanyang narinig. Sa sobrang gulat nito, ito ay napasabi, parang narinig ko na ang boses na ito. Sa pagtingin ni Carsil sa kanyang itaas, nakita niya si Yungyung na sobrang galit na galit sa kanya. Lalo naman natakot at kinabahan si Carsil nang nakita niya sa kanyang harapan ang Dragon Emperor. Napasabi na lang ito, Lord Izos. Ang Izos ay ang tunay na pangalan ni Yungyung bago pa siya pangalanan ni Dojun. Bigla naman napasabi si Yungyung kay Carsil, nakagawa ka ng dalawang pagkakamali. Pagkakamali, wika ni Carsil, habang ito ay napapaluhod sa takot, at nanginginig sa kung anong parusang gagawin sa kanya ni Yungyung. Bigla namang inatake ni Yungyung sa mukha si Carsil gamit ang kanyang buntot, at napasabi, ang una mong kasalanan ay ang pag-alis mo sa kuweba. Tumalsik naman ng malayo si Carsil sa ginawang atake ni Yungyung sa kanya. Gayunpaman hindi pa din tapos si Yungyung sa kanyang parusa kay Carsil, kaya ito ay pinalapit niya gamit ang kanyang daliri. Nang nakalapit na si Carsil kay Yungyung, ito ay napatanong kay Carsil habang seryosong-seryoso sa kanyang mukha, alam mo ba kung ano ang braised spicy chicken? Hindi ko alam, wika ni Carsil, habang ito ay napapahawak, at napapaiyak sa sakit, sa ginawang atake ni Yungyung sa kanya. Ngunit lalong nagalit si Yungyung at napasabi, hula ko din, hindi mo alam. Iyon ang iyong pangalawang pagkakamali, napatanong naman si Carsil kay Yungyung, anong ibig mong? Ngunit bago pa matapos ni Carsil ang kanyang katanungan, ito ay inatake ni Yungyung sa mukha gamit ang kanyang buntot. Dagdag pa nito, habang napapatingin at nagagalit kay Carsil, mamamatay ka ngayong araw. Gayunpaman biglang dumating si Yunhee at tinawag si Yungyung ng malakas. Nagpatuloy si Yunhee sa pagsigaw ng pangalan ni Yungyung, habang ito ay tumatakbo palapit kay Yungyung. Kinabahan naman si Yungyung sa biglang pagsunod ni Yunhee sa loob ng portal, kaya ito ay napatanong kay Yunhee, bakit ka nandito? Habang si Carsil naman ay napapahawak sa kanyang ulo dahil sa walang tigil na pag-atake sa kanya ni Yungyung. Sa paglapit ni Yunhee kay Yungyung, ito ay nagalit at napaduro kay Yungyung, habang ito ay napapaduro kay Yungyung, ito ay napasigaw at napasabi, Yungyung, ikaw. Sinundan kita kung sakaling manggugulo ka. Nagmakaawa naman si Yungyung kay Yunhee at napasabi, ganun pa man, paano ka nakarating dito? Papatayin ako ni Master kapag ito ay nalaman niya. Nang nakita ni Carsil na pinapagalitan si Yungyung ni Yunhee, ito ay nagalit at napasabi, paano nagkalakas ng loob magsalita ang isang normal na tao nang walang galang sa harap ni Lord Izos? Naramdaman bigla ni Yungyung ang paglabas ni Carsil ng bloodlust, kaya ito ay lumapit kay Carsil para ito ay pigilan sa kung anong bagay ang kanyang gagawin. Habang hinahawakan ni Yungyung ang nguso ni Carsil, ito ay napatanong, Hoy! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa miyembro ng pamilya ni Master? Nabigla naman si Carsil sa sinabi ni Yungyung, na ito ay may Master, kaya ito ay napasabi, Master. Dagdag pa ni Yungyung, ito ang anak na babae ng ating Master, at ang dakilang nilalang na nagluluto ng braised spicy chicken. Ngunit naglakas loob kang bantaan siya. Napapatulala na lang si Yunhee sa takot, dahil sa nilabas na bloodlust ni Carsil sa kanya. Inangat ni Yungyung ang kanyang kaliwang kamay at gumawa ng isang kamao, at napasabi, mukhang kailangan mo ng bugbog, kaya bibigyan kita ng 5 suntok. Nanginig naman si Carsil sa sinabi ni Yungyung sa kanya, habang napapatanong, 5 suntok. Nakalipas ang ilang minuto, ngunit hindi pa din tapos parusahan ni Yungyung si Carsil, dahil sa pagbabanta niya kay Yunhee. Ginaya niya ang parusang ginawa sa kanya ni Dojun, noong una silang nagkita sa portal. Habang napapaupo si Yungyung sa likuran ni Carsil, ito ay napasigaw at napasabi, Hoy! Hoy! Ituwid mo ang iyong likod, hirap na namang napatanong si Carsil kay Yungyung, Lord Izos. Hanggang kailan ako mananatiling ganito? Sinagot naman ito ni Yungyung, habang ito ay napapangisi, mukhang pareho ang eksaktong bagay na sinabi mo. Bigla namang napasigaw si Yunhee kay Yungyung at napasabi, naaawa ako sa kanya.
Tumigil na tayo dito at bumalik na tayo Yungyung, napasabi naman si Yungyung, Yunhee, hindi ito sapat para mamulat siya sa mapait na lasa ng malaimpyernong mundo. Gayunpaman biglang luminaw ang pandinig ni Yungyung sa sinabi ni Yunhee, na ito ay gagawa ng panibagong batch ng braised spicy chicken. Kaya dahil doon, nag-transform si Yungyung sa pagiging maliit nito ulit. Ngunit hindi pa din napapawi ang galit ni Yungyung sa mga ginawa ni Carcel, kaya napasabi na lang ito habang nasa ulo ni Carcel, mas alam mo kung gaano ka kaswerte. Papatayin talaga kita kapag umalis ka ulit sa kuweba. Naiintindihan ko, aking Panginoon, wika ni Carcel, habang nakalabas ang kanyang dila sa pagod, dahil sa parusang pinagawa sa kanya ni Yungyung. Inawat naman ni Yunhee si Yungyung at napasabi, tumigil ka na Yungyung, naaawa ako sa kanya. Bigla namang napalingon si Yunhee sa kanyang paligid at napatanong, dito ka ba tumutuloy, dahil wala kang matutuluyan. Dagdag pa ni Yunhee, habang napapatingin kay Carcel, gusto mo bang sumama? Teka, dapat ko muna itong sabihin kay ama, napasigaw naman si Yungyung at napasabi. Tumututol ako. Ako ay ganap na tumututol. Hindi naman ampunan ng baby dragon ang ating bahay. Gayunpaman hindi ito pinansin ni Yunhee, dahil mas nakafocus ito kay Carcel. Kaya lumapit si Yungyung kay Yunhee at ito ay nagtataka, kung bakit hindi siya nito pinapansin. Napatanong naman bigla si Yunhee kay Carcel, kaya mo bang lumiit tulad ni Yungyung? Kaya ko, wika ni Carcel, sumunod naman agad si Carcel kay Yunhee, kaya ito ay agad nag-transform katulad kay Yungyung. Lumapit si Yunhee kay Carcel at hinimas ang ulo ni Carcel, habang napapasabi, mabuti mabuti. Isa kang mabuting dragon. Dagdag pa ni Yunhee, habang ito ay napapangiti, pumunta muna tayo sa ating bahay ngayon. Ngunit kung sinabi ng aking ama na hindi pwede, kung gayon hindi ito maaaring makatulong, okay. Napapatingin naman ng masama si Yungyung kay Carcel, habang nagsasalita si Yunhee. Napaiyak naman sa tuwa si Carcel sa mga mabubuting sinabi ni Yunhee sa kanya, napasabi na lang ito sa kanyang isipan, ang anak ni Master ay isang anghel. Habang si Yunhee ay nasa loob ng portal, pilit namang pinipigilan ni Kwon Hyukso at Kang Cholso ang Magic Guild na pumasok sa portal. Dahil kapag nakapasok sila sa loob ng portal, walang magpoprotekta sa mga normal na tao sa labas ng portal. Dahil sa pagpigil ni Kwon Hyukso na makapasok ang Magic Guild sa loob ng portal, nagalit si Han Donghyun, kaya ito ay napasigaw at napatanong, bakit mo kami pinipigilan na pumasok? Hindi mo ba nakita ang babaeng pumasok sa loob? Napasabi na lang si Kwon Hyukso kay Han Donghyun, habang pinipigilan pa din niya itong pumasok sa loob, prioridad ang pagprotekta sa lugar na ito. Lalong nagalit si Han Donghyun sa pinagsasabi ni Kwon Hyukso, kaya ito ay napasigaw at napasabi, tama na sa kalokohan at umalis ka sa daanan. Napatingin naman si Mira sa portal, ngunit ito ay nagulat sa paglabas ni Yunhee nang walang kagalos-galos sa katawan. Kaya nang nakita niya si Yunhee na lumabas sa portal, ito ay napasigaw niyang sabi, bumalik yung babaeng estudyante na pumasok kanina. Napaiyak naman si Kwon Hyukso nang nalaman niyang nakalabas na si Yunhee sa loob ng portal. Habang si Han Donghyun naman ay nagtataka at napapatanong kung paano nakalabas si Yunhee sa delikadong portal. Dahil sa pag-aalala ni Kwon Hyukso kay Yunhee, ito ay tumakbo palapit kay Yunhee at napatanong, nasaktan ka ba? Napakamot naman si Yunhee sa kanyang pisngi, dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot, kaya umuo na lang siya sa tanong ni Kwon Hyukso, kahit na wala siyang kagalos-galos sa katawan. Kahit na lubos na nagtataka si Kwon Hyukso sa sinagot ni Yunhee, ito ay binaliwala na lang niya. Napasabi na lang ito kay Yunhee, buti naman kung ganon. Ngunit ito ay napatanong sa kanyang isipan, habang ito ay nagtataka sa sinagot ni Yunhee sa kanya, pumasok siya sa loob ng portal nang walang dalang sandata, kaya paano siya magiging okay? Dagdag pa nito sa kanyang isipan, hindi, kalimutan muna natin iyon. Sa anumang pagkakataon ay nakabalik siya ng ligtas. Pero kailangan kong kumpirmahin, lumapit si Kwon Hyukso kay Yunhee at ito ay napabulong at napatanong, sa anumang pagkakataon. Mga dragon ba ang mga kasama mong lumabas ng portal? Napangiti naman si Yunhee at napasabi, oo mga dragon sila, hindi mo ba siya nakita dati? Gulat na gulat naman si Kwon Hyukso sa kanyang narinig,
Tinaas niya ang kanyang salamin para manigurado na totoo ba ang sinasabi ni Yunhee. Nagtataka naman si Yunhee sa reaksyong ginawa ni Kwon Hyukso, akala niya na alam na ni Kwon Hyukso na isang dragon ang alaga ng kanyang ama, habang nagtataka si Yunhee, ito ay napasabi sa kanyang isipan, ano? Wala siyang ideya. Akala ko nagpapanggap lang siyang walang alam, lumapit naman bigla si Mira kay Carsil at napasabi habang napapaisip, parang hindi ka panipaniwala. Pero kahit anong tingin ko sa kanila, nagpanik naman si Kwon Hyukso sa paglapit ni Mira kay Carsil. Dagdag pa ni Mira, mukha silang mga dragon, lumapit naman bigla si Kwon Hyukso kay Mira at napasabi habang hinahawakan ang kanyang salamin, alagang hayop. Sila ay alagang hayop. Mga alagang hayop sila ni Lee Do-jun na katrabaho namin. Pinisil ni Kwon Hyukso ang magkabilang pisngi ni Yungyung at napasabi, tingnan mo ang cute na mukhang ito. Paano mo nasabing dragon sila? Dagdag pa ni Kwon Hyukso, halata naman na sila ay isang tuta. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, siya ay nakaramdam ng malakas na bloodlust sa kanyang paligid. Kaya napatingin siya kay Yungyung, galit na galit naman si Yungyung sa paghawak ni Kwon Hyukso sa kanyang mga pisngi, habang ito ay napapatingin kay Kwon Hyukso, ito ay napatanong, hoy ikaw, gusto mo bang mamatay? Binitawan naman bigla ni Kwon Hyukso ang paghawak niya sa pisngi ni Yungyung, dahil sa sobrang takot na baka tuluyan siyang patayin ni Yungyung, kapag pinagpatuloy niya pa itong hawakan. Nang narinig ni Yunhee ang pagbabanta ni Yungyung kay Kwon Hyukso, ito ay nagalit at napasabi, Yungyung, ayusin mo ang iyong pananalita sa harap ng katrabaho ni ama. Hindi kita bibigyan ng pagkain kung gagawin mo ulit iyon, nakuha mo. Gumaan naman ang pakiramdam ni Kwon Hyukso sa pagtanggol sa kanya ni Yunhee. Habang si Yungyung naman ay naiinis, habang tinatanggal ang bloodlust na nilabas niya. Bigla naman naalala ni Kwon Hyukso na nasa paligid pa pala niya si Mira. Lumapit bigla si Mira kila Yungyung at napasabi, hali kayo dito, tingnan niyo ang numero sa noo nito. Gayunpaman nagulo ang pagsasalita ni Mira, dahil sa pagsigaw ni Kwon Hyukso ng malakas, wika nito, oo nga pala. Yunhee, hindi ba mag-aalala si Do-jun kung late kang uuwi? Nagtaka naman si Yunhee sa mga pinagsasabi ni Kwon Hyukso. Kaya nagsenya si Kwon Hyukso, gamit ang kanyang kamay para palapitin si Yunhee, at bulungan kung ano ang sitwasyon ang kinalalagyan niya ngayon. Sa paglapit ni Yunhee kay Kwon Hyukso, ito ay napabulong kay Yunhee, kung malaman ng mga tao na sila ay mga dragon, kung gayon ang Korea. Hindi, ang buong mundo ay magkakagulo. Nabigla naman si Yunhee sa sinabi ni Kwon Hyukso, kaya ito ay napasabi, ano? Akala ko ay alam na ng mga tao na sila ay mga dragons. Napasabi naman si Kwon Hyukso kay Yunhee, kung ginawa namin yun, ito ay lubhang magiging magulo. At ilalagay din ito si Do-jun sa mahirap na kalagayan kapag ito ay nalaman ng mga tao. Napaisip naman si Yunhee na tama ang mga sinabi ni Kwon Hyukso. Kaya sumang-ayon si Yunhee sa plano ni Kwon Hyukso para hindi malagay sa peligro ang kanyang ama. Napasabi na lang si Yunhee, habang natatawa at napapakamot sa kanyang ulo, oo nga pala. Tama ka sa sinabi mo. Kailangan ko ng magmadali at umuwi dahil hinihintay ako ng aking ama. Ngunit napasigaw ng malakas si Mira kay Yunhee para ito ay pahintuing umalis. Gayunpaman hindi ito pinakinggan ni Yunhee, kaya lumapit si Mira at napasabi, kahit anong tingin ko sa kanila sila ay mukhang dragon. Napasabi naman si Kwon Hyukso kay Mira, habang pinipigilan niya si Mira na makalapit kay Yunhee, mga tuta sila, sinabi ko na sayo. Napasigaw at napatanong naman si Mira kay Kwon Hyukso, paano magmumukhang mga tuta ang mga bagay na iyon para sa iyo? Kinakabahan namang kinukuha ni Yunhee sila Yungyung at Carsil, para sila ay makaalis at makatakas sa gulong ginawa nila. Sa pagkuha ni Yunhee sa dalawa, siya ay agad tumakbo papalayo. Pilit namang pinigilan ni Mira si Yunhee, ngunit hindi ito pinakinggan ni Yunhee, nagpatuloy lang ito sa pagtakbo. Hindi naman ito masundan ni Mira, dahil hinaharangan siya ni Kwon Hyukso. Kapag ginamitan niya ng dahas si Kwon Hyukso, maaaring bawiin ang kanyang lisensya sa pagiging hunter, dahil nasa rules ng hunter na bawal gamitan ng dahas, ang normal na mamamayan kapag ito ay walang ginagawang masama. Kaya wala na lang nagawa si Mira.
Habang napapatingin si Han Donghyun kay Yunhee na tumatakbo paalis, ito ay napapaisip at napasabi sa kanyang isipan, ang nakaharap namin na si Kim Hyunwoo sa A-rank portal ay si Lee Do-jun. At ang dalawang iyon ay mga dragons. Lalong namang naguluhan si Han Donghyun sa kanyang mga naiisip. Kaya napamura na lang ito at napasabi habang napapakamot sa kanyang ulo, wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Habang si Han Donghyun ay naguguluhan sa kanyang nalaman tungkol kay Do-jun, napapatanong naman si Mira kay Kwon Hyuk-soo, kung paano nasabi ni Kwon Hyuk-soo na ang mga nilalang na iyon ay isang aso. Gayunpaman ito ay pinaliwanag ni Kwon Hyuk-soo kay Mira ng mabuti. Pupunta ang ating kwento sa loob ng bahay nila Do-jun. Kung saan sa kanilang pag-uwi ay galit na galit pa din si Yungyung kay Carcel, habang hinahabol niya si Carcel sa galit. Ito ay napasigaw niyang sabi, hindi ako makakain ng braised spicy chicken dahil sa iyo. Takot namang napapatanong si Carcel kay Yungyung, bakit kasalanan ko yun? Nang nakita ni Yunhee na pinag-iinitan si Carcel ni Yungyung, ito ay napasabi, wag mong ibuli ang kaibigan mo. Dagdag pa ni Yunhee, habang napapahawak sa kanyang labi. Yungyung, hindi ba dapat tayong maglinis ng bahay bago makauwi si ama? Kinabahan naman si Yungyung sa sinabi ni Yunhee, dahil kapag nalaman ni Do-jun na madumi ang bahay siya ang sisisihin nito. Napapatingin naman si Carcel sa buong paligid ng bahay, dahil unang beses niyang makapasok sa isang bahay ng tao. Napangiti namang tumingin si Yungyung kay Yunhee at napasabi, gagawin ko na sana iyon. Napangiti naman si Yunhee at napatanong kay Yungyung, sa tingin mo, kaya mo ba itong gawin? Oo naman kaya kong gawin ang mga iyon, wika ni Yungyung. Kinuha ni Yungyung ang feather dust at basahan, para ito ay maglinis ng bahay. Kinuha niya din ang mop at ang kanyang robot vacuum cleaner, para mapadali ang paglilinis ng mga kalat. Napapatingin na lang si Yunhee sa sobrang excited ni Yungyung na maglinis. Tumulong din naman si Carcel sa gawaing bahay, ito ay nagtupi ng mga damit. Habang naglilinis si Yungyung, at nagtutupi si Carcel ng damit, biglang may tumawag sa cellphone ni Yunhee, kaya kinuha niya ang kanyang cellphone. Nang nakita niya kung sino ang tumatawag sa kanyang cellphone, ito ay napasabi sa kanyang isipan, si ama. Sa pagsagot ni Yunhee ng kanyang cellphone, napatanong si Do-jun, Yunhee, kakaalis ko lang sa trabaho. May gusto ka bang kainin? Sumagot naman si Yunhee sa kanyang ama, hindi ko alam. Paano kung kimchi soup sa bahay? Napasabi naman si Do-jun, kimchi soup. Mukhang maganda, meron pa ba tayong lata ng tuna? Napahinto bigla si Yungyung sa paglilinis, dahil sa pagkaing pinag-uusapan nila Yunhee at Do-jun na bibilhin. Kaya lumapit at umakyat si Yungyung sa likuran ni Yunhee, at napasabi, Master, gusto ko ng pizza. Nilapit naman ni Yunhee ang cellphone kay Yungyung, para ito ay marinig ng kanyang ama. Ngunit nainis si Do-jun kay Yungyung at napasabi, hindi kita tinatanong. Napatanong naman si Yunhee sa kanyang ama, matatagalan ka ba? Hindi, malapit na akong makauwi, wika ni Do-jun, napapaiyak naman si Yungyung sa masakit na sinabi ni Do-jun, habang si Yungyung ay napapaiyak, ito ay napatanong kay Do-jun, bakit mo ako nilolait? Nang natapos ng tawagan ni Do-jun ang kanyang anak, ito ay napangiti at napasabi, pizza ba? Bigla namang nag-anunsyo ang balita, tungkol sa paglitaw ng isang dragon sa Bangbei neighborhood. Ngunit ito ay biglang naglaho sa loob ng portal, napatingin naman bigla si Do-jun sa balita, at napasabi, dragon. Dagdag pa ng newscaster, parang tinutulak ng pulang dragon ang purple dragon sa loob ng portal. Nang nakita ni Do-jun si Yungyung sa television, ito ay nagalit at napasabi, Yungyung, nagdulot ka na naman ng gulo. Sa pag-uwi ni Do-jun dala ang pizza na pinabili ni Yungyung, ito ay napasabi, nandito na ako. Lumapit naman si Yunhee at napatanong sa kanyang ama, nasaktan ka ba? Napasabi naman si Do-jun, hindi, pero salamat sa pag-aalala. Tuwang-tuwa naman si Yungyung sa pag-uwi ni Do-jun na may dalang pizza, habang ito ay nakakapit sa binti ni Do-jun, at natatakam sa dalang pizza ni Do-jun, ito ay napasabi, nakauwi ka na. Magaling ang iyong ginawa sa trabaho, master. Napatingin naman bigla si Do-jun sa kanyang anak, at napasabi sa kanyang isipan, mukhang hindi nasaktan si Yunhee. Napapangiti naman si Yunhee, habang tinitignan siya ng kanyang ama. Biglang naglabas si Do-jun ng kanyang aura,
at napasabi kay Yungyung, habang ito ay napapatingin, Yungyung, buti na lang hindi iikli ang buhay mo. Tama ba? Naging nadurog na bato naman si Yungyung dahil sa mga sinabi ni Dojun sa kanya. Nagulat naman si Carsil nang nakita niya ang sitwasyon ni Yungyung, kaya ito ay napasabi sa kanyang isipan, napigilan niya si Lord Izos, ang malupit na baliw at ang kinakatakutan ng mga dragon, sa ilang salita lang. Dagdag pa ni Carsil, habang hindi pa din mapakaniwala sa kanyang nakikita, kung sapat na siya para tawagin siya ni Lord Izos na Master. Kung gayon ang taong ito ang dapat kong sundin, lumuhod bigla si Carsil sa harapan ni Dojun at napasabi, "O dakilang Panginoon. Ako si Carsil ang pangsyam na dragon." Napatakip naman si Yunhee ng kanyang bibig sa gulat, at napasabi, "Oo nga pala Ama." Dagdag pa ni Yunhee, habang nag-aalala na hindi siya payagan nito, "Ama. Pwede ba nating alagaan ang batang ito? Naaawa ako sa kanya dahil mag-isa lang siya sa isang mapanglaw na lugar. At pakiramdam ko na magiging malungkot si Yungyung kapag siya lang mag-isa." "Sige, kung yan ang gusto mo, problema sa akin iyon," wika ni Dojun. Natuwa naman si Yunhee at Carsil sa pagpayag ni Dojun na manatili si Carsil sa bahay. Bigla namang napatanong si Dojun kay Carsil, "Ang sabi mo Carsil ang pangalan mo?" Sumagot naman agad si Carsil, habang ito ay lumuhod sa pagrespeto niya kay Dojun, "Opo, Master." Natuwa naman si Dojun sa pinapakitang asal ni Carsil, kaya ito ay napasabi, "Maganda ang iyong pangalan. Inaasahan kong makatrabaho ka." Napasabi naman si Carsil, "Maraming salamat, Master." Nabigla naman si Yungyung sa sinabi ni Dojun na maganda ang pangalan ni Carsil. Naglakad papunta si Dojun sa CR para ito ay maligo, at si Yunhee naman ay pumunta sa kusina, para maghanda ng kanilang kakainin. Habang si Yungyung naman ay nalulungkot at naiinggit, dahil nagandahan si Dojun sa pangalan ni Carsil. Kaya lumapit si Yungyung kay Yunhee, at hinila ang suot na apron ni Yunhee. Napalingon naman si Yunhee kay Yungyung, at nagtataka niyang tanong, "Anong problema, Yungyung?" Napatanong naman si Yungyung, bakit hindi siya binigyan ng bagong pangalan. Sinagot naman ni Yunhee ang tanong ni Yungyung, habang naghihiwa ng spring onion, "Hindi ba sinabi ni Ama na maganda ang pangalan niya?" Napasabi naman si Yungyung, "Pero maganda naman ang pangalan ko." "Oo, alam ko Yungyung," wika ni Yunhee, habang binibitbit si Yungyung. Sa pagbaba ni Yunhee kay Yungyung sa sofa, ito ay napasabi kay Yunhee, "Hindi. Ang pangalan ko ay Izos." Hindi naman ito pinakinggan ni Yunhee, napasabi lang ito, "Okay, Yungyung. Manood ka muna ng television, habang ako ay nagmamadaling magluto ng pagkain." Napayuko at napaiyak na lang si Yungyung, dahil hindi siya pinakinggan ni Yunhee. Ngunit biglang napatingin ng seryoso si Dojun sa sirang salamin ng bintana, na tinakpan lamang ng mga dyaryo. Napalingon at napatitig ng masama si Dojun kay Yungyung, at napasabi, "Ang bintana ng veranda. Ikaw ang nakabasag nito, tama ba?" Hindi naman inaasahan ni Yungyung, na ito ay agad makikita ni Dojun. Dagdag pa ni Dojun, "Walang pizza para sa iyo ngayon." "Hindi," wika ni Yungyung, habang ito ay napapaiyak. Nang natapos na silang kumain ng panggabihan, naghanda na silang magsitulog. Napasabi naman si Yunhee, "Magandang gabi," ganun din si Dojun. Masaya namang binati ng magandang gabi ni Carsil si Yunhee at Dojun. Habang si Yungyung naman ay naiiyak pa din, dahil hindi ito nakakain ng kahit isang pizza. Habang natutulog si Yungyung, ito ay napapasabi, "Pizza, pizza." Nagising naman bigla si Yungyung, dahil sa pagtapik sa kanya ni Yunhee. Kaya sa pagmulat niya ng kanyang mata, ito ay napatanong kay Yunhee, "Ano iyon?" Ngunit pinatahimik ni Yunhee si Yungyung, para hindi ito marinig ni Dojun. Nagulat naman bigla si Yungyung nang nakita niya na may dalawang dalang pizza si Yunhee para sa kanya. Sa sobrang tuwa ni Yungyung, ito ay napayakap kay Yunhee, habang napapaiyak at napapatulo ang sipon. Sa pagkain ni Yungyung ng pizza, ito ay napabulong kay Yunhee, "Isa ka talagang tunay na anghel." Napapatingin na lang si Yunhee kay Yungyung, habang ito ay kumakain ng masayang masaya. Narinig naman ni Dojun ang lahat ng pinag-usapan ng dalawa, kaya napapangiti na lang itong natutulog. Dahil sa naka-silent ang cellphone ni Dojun, hindi niya narinig ang mga mensahe,
at ang mga tawag na dumating sa kanyang cellphone.